Matapos ang aking operasyon sa puso, nag-text ako sa aming family group chat. Sino ang pwedeng sumundo sa akin mula sa ospital? Ang malamig na sagot ng aking sariling anak, mag-grab ka na lang, nanonood ako ng basketball. At ang asawa ko, tumawa pa siya at sinabing, manatili ka muna diyan ng isa pang buwan, napakatahimik at napakasaya namin dito na wala ka. Hindi ko akalain na ang mataong pinaglaanan kong aking buong buhay ay siya ring iwan sa akin sa oras ng aking pinakamalaking kahinaan. Pero noong gabi ring iyon, nang makita nila ako sa balita sa telebisyon, biglang nagbago ang lahat. Ang kanilang telepono ay napunong takot at pabalik-balik na tawag. 67 missed calls ang bumaha sa akin dahil sa balita tungkol sa aking 5 milyong pisong ari-arian. Bago ko ituloy ang kwentong ito at ipakita sa inyo ang naging gantingang tadhana, maaari bang mag-comment muna kayo kung anong oras nasa inyong lugar o kung saang lalawigan kayo nanonood ngayon. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang aking nga mahal na tagapakinig. Ang tunog ng makina, ang paulit-ulit na tunog na iyon ang gumising sa akin bago pa man dumating ang matinding sakit. Noong idilat ko ang aking mamata, bumungad sa akin ang mapuputing kisame ng ospital. Mayos ang pagkakalinyang ngatili. Tila ba binibilang ko ang bawat isa sa kanila habang pilit kong hinahabol ang aking hininga. May mga tubo na nakakabit sa aking mga braso, para silang magabaging na plastik na gumagapang sa aking balat. Ang bibig ko tuyong-tuyo, parang punong-punong ang buhangin. At ang aking dibdib, naramdaman ko ang bigat sa loob, tila may isang bakal na nakadagan sa aking puso. Isang yugto ng katahimikan ang nabasag nang lumapis sa akin ang isang yars. Siya si Grace. Hinawakan niya ng bahagya ang aking balikat at sa mahinahong tinig ay sinabi niyang, bunsot ng inyong katatagan. Bak Ricardo, narito na kayo, nagtagumpay ang inyong operasyon. Pilit kong ibinuka ang aking bibig para sumagot, pero tanging hangin lang ang lumabas. Isang mahinang tunog ng pahinga ang tanging nagawa ko. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may seryosong mukha. Siya si Baxir Bautista. Tiningnan niya ang aking chart at lumapit sa aking kama. Sabi niya sa akin, magandang umaga, Ricardo. Sumailalim ka sa isang emergency cardiac surgery 2 araw na ang nakalipas. Isang triple bypass. Sa kalagitnaan nga operasyon, ang iyong puso ay huminto sa paktibok. Huminto siya sandali. Tila binibigyan ako ng oras para maintindihan ang lahat. Pagkatapos ay itinuloy niya, huminto ang iyong puso sa loob ng 47 segundo. Ngunit sa awang Diyos, naibalik ka namin, 47 segundo. Ang bilang na iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na hampas ng martilyo. Sa loob ng 47 segundo, nawala ako sa mundong ito. Sabi ng doktor, ligtas na ako ngayon, pero ang sakit na nararamdaman ko ay bahagi ng aking pagaling. Tinanong ko siya tungkol sa aking pamilya. Iyon ang unang salitang pilit kong binuo sa aking isipan, pamilya. Tumingin si Baxir Bautista kay Grace pagkatapos ay muling lumingon sa akin. Sabi niya, Ricardo, wala kaming nakitang sinumang naghihintay sa labas habang ikaw ay nasa operasyon. Nakiwan kami ng mensahe sa lahat ng numrong ibinigay mo, pero walang dumating. Naramdaman ko ang panunuyong aking lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Tumango ako, o sa akala ko ay tumango ako, dahil kahit ang maliit na pakilos ng aking ulo ay nagdudulot ng matinding kirot. Naiwan akong magiza sa lube enige silid. Ang tangging naririnig ko lang ay ang giugongi air kong at engi tunogi, enige a gulongi eni ay stretcher, sa labas enige koridor. Doon ko napagtanto engi malaking pagkakaiba. Si Grace, isang yars na hindi ko naman kaano-ano, ay nanatili sa tabi ko. Siya ang nagpunas ng aking siya ang nag-ayos ng aking kumot, at siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Isang taong hindi ko kilala ang nagmalasakit sa akin. Samantala, ang aking sariling pamilya, ang taong binigyan kong lahat, ay wala kahit sa anino man lang. Ang 47 segundo na iyon ay hindi lamang pala oras ng pagkamatay ng aking puso. Iyon din ang oras kung kailan
namulat ang aking mamata sa tunay na kulay na mga taong akala ko ay mahal ako. Habang nakahiga ako doon, tinitiknan ang puting kisame. Alam kong hindi na ako ang dating Ricardo na muling babalik sa mundong ito. Ang silid sa ospital ay balot ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na tunok ng makinang nakbabantay sa tibok ng aking puso ang naririnig. Ako si Ricardo. Narito ako, nakahiga, habang ang aking katawan ay unti-unting bumabawi mula sa isang malaking operasyon. Sabi nila, mapalat daw ako dahil nalakpasan ko ang krisis. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatingin ako sa kisame, hindi ko maramdaman ang sinasabi nilang swerte. Inaboy ko ang aking cellphone na nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabing kama. Mabigatli ang aking kamay. Nang hihina pa ang sa loob ng ilang araw, hinayaan ko lang itong mamatay ang baterya. Dahil natatakot akong malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit ngayong gabi, may kung anong naktulak sa akin na buksan ito. Pagbukas ng screen, ang liwanag nito ay tila sumugat sa aking nga mata. Maraming missed calls, maraming mensahe. Binuksan ko ang aming family group chat. Ang pangalan ng grupo ay Masayang Pamilya Santos. Isang pangalang tila isang malaking biro sa mga sandaling ito. Nag-scroll ako paitaas. Hinanap ko ang nga mensahe noong araw na isinugot ako sa ospital. Noong nga, oras na nakikipaglaban ako sa kamatayan, nakita ko ang mensahe ng aking anak na si Paolo. Akala ko, mababasa ko ang kanyang pag-aalala. Akala ko, itatanong niya kung kumusta ang operasyon kanyang ama. Ngunit hindi, ang nabasa ko ay tungkol sa PBA. Tungkol sa larong Ginebra at Magnolia. Sinabi ni Paolo sa grupo, grabe ang laro ngayong gabi. Buti na lang at hindi ako nakaalis. Muntik ko nang makaligtaan ang finals. Sayang ang pusta ko kung sakali. Napatitik ako sa mga salitang iyon. Ang kanyang ama ay nasa loob ng operating room. Hindi alam kung lalabas pa ng buhay, pero ang iniisip niya ay ang pusta sa basketball. Isang laro, isang libangan, mas mahalaga pa sa buhay na taong nakpalaki sa kanya. Ramdam ko ang pagkirot sa aking dibdib. Hindi ito ang kirot ng tahi mula sa operasyon. Ito ay mas malalim, mas masakit. Naalala ko noong nakaraang taon. Si Paolo ay nakiusap sa akin. Gustong-gusto raw niya ang bagong motor. Isang malaking motor para daw sa kanyang pagpasok sa trabaho. Kahit na alam kong medyo gipit kami, hindi ko siya natis. Inilabas ko ang aking ipon mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. 250,000 piso. Iyon ang halaga ng motor na ibinigay ko sa kanya. 250,000 piso. Noong tinanggap niya ang susi, niyakap niya ako. Sabi niya, salamat tay. Ikaw ang pinakamabuting ama. Pero nasaan ang pasasalamat na iyon ngayon? Nasaan ang anak na tinulungan ko? Ang motor na binili ko ay ginamit niya para pumunta sa bahay ng kanyang nakaibigan para manut ng PBA, habang ang kanyang ama ay nag-isa sa malamig na silid ng ospital. Ipinakpatuloy ko ang pagbabasa. Nakita ko ang mensahe na aking asawa, si Imelda. Ang kanyang mensahe ang mas lalong nakpabaksak sa aking loop. Sinulat niya, sa wakas, tahimik ang bahay. Walang nauutos, walang nagrereklamo, napakapayapang paligid. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na kaligayahan. Kaligayahan. Ang aking pagkakasakit, ang aking kawalan sa bahay ay tinawag niyang kaligayahan. Para kay Imelda, ang aking presensya ay tila isang pabigat, isang ingay na kailangang alisin para siya ay makapagpahinga. Ilang dekada kaming makasama, nagtrabaho ako ng maigi. Ibinigay ko ang lahat ng aking sweldo sa kanya. Hindi ako bumili ng bagong damit para sa aking sarili ng maraming taon, para lang mabili niya ang mga gusto niya, para lang maging comfortable ang aming buhay, at ito ang kapalit. Isang mensaheng nagsasabing mas masaya siya kapag wala ako. Binitawan ko ang cellphone. Hinayaan ko itong mahulog sa kama. Ang bawat salitang nabasa ko ay tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking puso. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang aking luha. Mainit, masakit. Naitanong ko sa aking sarili, saan ako nakamali? Saan ako nakulang? Binigay ko ang aking buhay para sa kanila.
Ang bawat patak nga aking pawis ay para sa kanilang kinabukasan. Pero sa huli, tila isa lamang akong estranghero sa sarili kong pamilya. Isang tao na ang halaga ay nakadepende lamang sa kung ano ang maibibigay ko. At ngayong wala na akong maibigay dahil ako ay may sakit, ako ay naging basura. Isang basura na mas mabuting itapon na lang. Ang dilim ngang gabi ay tila mas lalong naging madilim. Ang bawat tunong ngang makina sa aking tabi ay tila nagpapaalala sa akin. Ricardo, nag-iisa ka na lang. Nag-iisa ka na lang sa mundong ito. Ang puting kisame ngang ospital ang huling bagay na nakita ko bago ako tuluyang nagpasya na bumangon. Sa loob ngang ilang araw na pananatili ko rito, tila naging kaibigan ko na ang bawat lamat sa pader at ang bawat tunong ngang makina sa paligid. Ngunit ngayong araw, kailangan ko nang humarap sa mundo. Ang sabi ngang doktor, maari na akong lumabas. Sabi niya, ligtas na ako, pero habang nakatingin ako sa aking bag na luma at sa magamot na nakahanda sa ibabaw ng mesa, may isang uri ng takot na mas masakit pa kaysa sa hiwa ng operasyon sa aking katawan. Dumating si Nurse Joy. Siya ay isang masiyahing dalaga na palaging may dalang ngiti kahit napagod na siya sa mahabang shift sa ospital. Nilapitan niya ako at dinalhan ng saklay. Sinabi niya sa akin, "Tay Ricardo, subukan na nating tumayo." Dahan-dahan lang po, humawak ako ng mahigpit sa braso niya. Nararamdaman ko ang panghihina ng aking mabinti. Ang aking tuhod ay nanginginig, tila ba nakalimutan na nila kung paano dalhin ang bigat ng aking katawan. Isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, masakit, sobrang sakit. Pakiramdam ko ay may mga karayom na tumutusok sa aking kalamnan. Napapikit ako at napakagat labi. Sabi ni Nurse Joy, "Kaya niyo iyan, Tay Ricardo. Isipin niyo na lang na naglalakad kayo papunta sa isang masarap na hapunan." Napangiti ako ng pait sa sinabi niya. Hapunan? Sino kaya ang nagluluto para sa akin sa bahay? Wala akong natanggap na tawag mula kay Maria o sa mga anak ko ngayong umaga. Kahit isang mensahe sa cellphone, wala. Matapos ang halos 30 minutong mag-ensayo, sinabi ni Nurse Joy na handa na ako. Inalalayan niya akong mag-ayos ng aking manggagamit. Inasikaso ko ang lahat ng bayarin sa counter. 57,000 piso ang kabuwang binayaran ko. Galing iyon sa aking maliit na ipon. Ang prang itinabi ko para sa aking pagtanda. Masakit gastusin, pero wala akong magagawa. Ang kalusugan ay kayamanan. Kahit na tila ako lang ang nagpapahalaga sa sarili kong buhay. Tumanggi akong magpa-wheelchair hanggang sa labas NH Gate. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pa. Pagdating sa harap NH Hospital, tumadyo ako sa hilid NH Kalsada. Ang init ng araw sa Maynila ay tila sumusuntok sa aking balat. Napakaraming sasakyan. Napakaraming tao na nagmamadali. Sa gitna ng ingay na iyon, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan sa loob ng aking puso. Pumara ako ng taxi. Isang puting sasakyan ang huminto sa harap ko. Ang driver ay isang lalaking nasa edad 40. Tinulungan niya akong ilagay ang aking bag sa likod. Pagupo ko sa loob, ang lamig ng aircon ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Saan po tayo, tatay? Tanong ng driver. Ibinigay ko ang address ng aming bahay sa isang subdivision sa Cavite. Habang tumatakbo ang sasakyan, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mapamilyang naglalakad sa kalsada. Nakita ko ang malolo na may kalarong maapo sa parke. Nainggit ako. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, pakiramdam ko ay ako lang ang mag-isa? Ang aking maanak na pinaaral ko at itinaguyod, nasaan na sila? Noong panahong nasa loob akong operating room, nasaan sila? Nakarating kami sa harap ng bahay pagkalipas ng 1 oras. Binayaran ko ang driver ng 600 piso. Salamat po tay. Mag-ingat po kayo, sabi niya bago humarurot paalis. Tumayo ako sa harap ng gate. Ang bahay na ito. Ang bahay na pinahirapan kong ipatayo noong nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Bawat hollow block, bawat patak ng pintura ay bunga ng aking pawis at pagod. Inasahan ko na pagbukas kong pinto, sasalubungin ako ang amoy ng mainit na sabaw o kahit man lang isang masayang, "Welcome home, tay."
Ngunit pagpihit kong susi at pagbukas ng pinto, ang sumalubong sa akin ay hindi pagmamahal. Ang sumalubong sa akin ay ang amoyng panis na pagkain at ang matapang na amoyng alak. Nalaglag ang puso ko sa aking nakita. Ang sala ay tila isang bagnas na parang pinagdaanan ng bagyo. May mga bakanteng boteng San Miguel beer na nakalat sa ilalim ng mesa. May mga balat ng sitsirya at tirang pagkain sa sahig. Ang aming carpet na binili ko pa noon bilang regalo sa aking asawa ay may mga mansa na nang natapon na juice at sarsa. Nakaroon sila ang party, habang ako ay nakahiga sa kamangang ospital at nakikipaglaban sa kamatayan. Sila ay nagsasaya rito. Ang aking sariling pamilya ay nagdiwang habang ang kanilang ama ay nag-isa. Dahan-dahan akong lumakat patungo sa kusina. Bawat hakbang ko ay nagdudulot ng kirot sa aking operasyon, pero mas matindi ang kirot sa aking dibdib. Gusto ko lang kumuhangang isang basong tubig. Ngunit nang makarating ako sa harap ng refrigerator, may nakita akong isang piraso ng papel na nakadikit doon. Ito ay isang note. Isang sulat na tila isang sampal sa aking mukha. Ang nakasulat doon ay 4 na salita lamang na binuong malalaking titik. Katahimikan ay katumbas ng kaligayahan. Sa ibaba nito, may nakasulat na mas maliit. Huwag maingay pagdating, natutulog kami, huwag kang mamervisyo. Nabitawan ko ang aking saklay. Ang tunok nito sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng napakabigat na katahimikan ng bahay. Katahimikan, iyon pala ang gusto nila, ang katahimikan ko. Ang kawalan kong kibo, ang hindi ko pahingi ng tulong. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mamata. Ang maluhang pilit kong pinipigilan simula pa kaninang umaga ay tuluyan ng pumatak. Hindi ko maintindihan. Nakulang ba ako? Ibinigay ko ang lahat. Ipinadala ko sila sa magagandang paralan. Hindi ko hinayaang magutom sila kahit na ako ang magtiis na gutom sa malayo. Pero ngayon, sa sarili kong bahay, isa akong estranghero, isa akong abala, isa akong perwisyo. Umupo ako sa isang lumang silya sa sulok ng kusina. Pinakmasdan ko ang paligid, ang dumi, ang kalat, ang kawalan ng respeto. Naalala ko ang sabing doktor na kailangan ko ang pahinga at malinis na kapaligiran para mabilis na gumaling ang aking sugat. Paano ako gagaling sa lugar na ito? Paano ako makakabangon kung ang taong dapat ay nag-alaga sa akin ang siyang nagbabaon sa akin sa lungkot? Kinuha ko ang aking cellphone. Gusto kong tumawag kay Maria. Gusto kong itanong kung bakit. Pero bago ko pa mapindot ang pangalan niya, pinitiwan ko na ang telepono. Alam ko ang sagot. Maririnig ko na naman ang dahilan. Napagod sila sa trabaho, na kailangan din nilang mag-relax. Na masyado akong sensitibo, mas pinili kong manahimik na lang. Gaya ng gusto nila. Inabot ko ang basahan at dahan-dahang sinimulang linisin ang maliit na bahagi ng mesa sa harap ko. Kahit masakit ang aking likod, kahit kumikirot ang aking tahi, pinilit kong gumalaw. Ayaw kong maging perwisyo. Ayaw kong maging dahilan ng kanilang galit. Habang naglilinis ako, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Noong bata pa ang mga anak ko, tuwing uwi ako galing sa trabaho, tumatakbo sila sa pinto para yakapin ako. Noong panahon na iyon, ang bahay na ito ay puno ng tunay na kaligayahan. Nasaan na ang batang iyon? Saan nagpunta ang pagmamahal na itinanimim ko sa kanilang puso? Ngayon, ang tanging kasama ko ay ang amoy ng alak at ang malalamig na dingding ng bahay na ito. Ang bahay na binuo ko para sa kanila ay naging kulungan para sa akin. Tumingin ako sa bintana. Papalubod na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin para sa isang napakalungkot na puso. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging matatag. Kung wala silang pakialam sa akin, kailangan ako ang magkaroon ng pakialam sa sarili ko. Pero sa lup-lup ko, alam ko ang katotohanan. Ang sugat sa aking katawan ay maghihilom din pakalipas ng ilang linggo. Ngunit ang sugat na iniwan ng papel na yon sa refrigerator at ang amoy ng San Miguel beer sa sala ay maaaring hindi na mahilom kailanman. Ako si Ricardo, 65 taong gulang, at ngayong araw, natutunan ko na ang pinakamahirap na bahaging pagtanda
ay hindi ang sakit ng katawan. Ito ay ang pag-uwi sa isang bahay na punong tao, ngunit pakiramdam mo ay ikaw ay nag-isa sa mundo. Nanatili akong nakaupo sa dilim. Hindi ko binuksan ang ilaw. Hahayaan ko na muna ang katahimikan na balutin ako. Dahil ayon sa sulat sa refrigerator, iyon daw ang susi sa kaligayahan. Pero bakit sa gitna nga katahimikang ito, wala akong maramdaman kundi ang napakabigat na pagdurusa? Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Hindi para sa aking kalusugan, kundi para sa aking pamilya. Nanalangin ako na sana, bago man lang ako mawala sa mundong ito, maramdaman ko ulit na ako ay kabilang sa kanila, na hindi ako isang estranghero sa loob ng sarili kong tahanan. Subalit sa ngayon, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pahinga, mabagal, hirap, at puno ngang pangungulila. Ito ang aking unang gabi matapos ang operasyon. Isang gabing pag-isa sa gitna nga taong dapat ay nagmamahal sa akin, isang gabi sa bahay nga estranghero. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing iyon. Ang bawat tibok na aking puso ay parang nagpapaalala sa akin na bawat minuto ay mahalaga. Pagdating ng umaga, imbes na maghanda ng almusal para sa kanila, kinuha ko ang aking lumang messenger bag. Inilagay ko doon ang aking testamento at ang titulo ng bahay. Tatawagan ko si Lourdes Garcia. Siya ang tanging tao na mapagkakatiwalaan ko sa mga oras na ito. Bago ako umalis, lumabas muna ako sa harap ng bahay para kumuhang sariwang hangin. Doon ko nakita si Aling Tessie, ang aming kapitbahay. Ricardo, salamat sa Diyos at nakauwi ka na, sabi niya habang hila-hila ang kanyang maliit na aso. Lumapit siya sa akin at bumulong, pasensya ka na, pero narinig ko ang ingay dito nung nakaraang gabi. May mga bisita sina Imelda, ang daming sasakyan sa labas. Sabi ko nga kay Wallace, parang hindi tama na nagpa-party sila habang ikaw ay nasa ospital. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala sila masaya na wala ako, ipinagsigawan pa nila ito sa buong barangay. Nagpasalamat ako kay Aling Tessie at mabilis na sumakay sa taxi. Sa opisina ni Lourdes Garcia, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mata. Ricardo, dapat ay nagpapahinga kayo, sabi niya. Wala na akong oras para magpahinga, Garcia, sagot ko. Inilabas ko ang mga dokumento. Gusto kong baguhin ang lahat. Ang lahat ng prako, ang lahat ng ari-arian ko, ilipat natin sa isang living trust. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking plano. Hindi ko sila itatakwil ng tuluyan pero maglalagay ako mga kondisyon. Mahigpit na mga kondisyon. Kung gusto ni Paulo na makakuha ng suporta, kailangan niyang magtrabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 taon. Kung gusto ni Imelda na manatili sa bahay, kailangan niyang sumailalim sa counseling at matutong maging asawa. Sigurado ba kayo dito, Ricardo? Tanong ni Garcia. Maaring maging magulo ang lahat kapag nalaman nila ito. Hayaan mong maging magulo, sabi ko ng may determinasyon. Ang 47 segundo na tumigil ang puso ko ay nagturo sa akin na ang buhay ay hindi tungkol sa pagbibigay lahat sa mga taong walang utang na loob. Ang living trust na ito ang magiging proteksyon ko. Kinuha ko ang panulat. Hindi nanginig ang aking kamay. Isinulat ko ang aking pangalan sa ibabang bagong dokumento. Ito ang unang hakbang ng aking bagong buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Ang QWERTY Match, ang organisasyon na tumulong sa aking operasyon, ay naghahanap ng isang pasyente na magbabahagi ng kwento ng tagumpay. Tinawagan ako ni Ruth, ang kanilang kinatawan. Gusto naming ipakita sa mga tao na may pag-asa pa, Ricardo. Gusto ni Jobang lumabas sa TV? Nung una ay nag-alinlangan ako, pero naisip ko, ito na ang paraan para masabi ko ang katotohanan ng hindi nakikipag-away sa loob ng bahay. Sumang-ayon ako. Dumating ang sasakyan ngang dachunhing para sunduin ako. Sa loob ng studio, napakasilah nga ilaw, nilagyan nila akong makeup para hindi halata ang aking pakaputla. Nang magsimula ang interview, tinanong ako ni James, ang news anchor, Ricardo, ano ang naramdaman mo nung nalaman mong tumihil ang puso mo NG 47 segundo?
tumingin ako ng diretso sa kamera. Sa isip ko, alam kong nanonood sina Imelda at Paolo sa bahay. Natakot ako, James, simula ko. Pero mas natakot ako sa katotohanang walang sinuman sa aking pamilya ang naghintay sa akin sa labas. Nung nag-text ako para humingi ng tulong, mas pinili nilang manood ng basketball at magparty sa loob ng aking bahay. Doon ko napagtanto na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perang ibinibigay mo kundi sa presensya mo sa oras ng pangangailangan. Ibinahagi ko ang lahat. Ang tungkol sa mga tinatagong sakit, ang tungkol sa living trust, at ang desisyon ko na magdonating ng malaking halaga para sa mga batang kailangan din ng operasyon sa puso. Mula ngayon, sabi ko sa buong bansa, ang aking buhay ay hindi na para sa taong gumagamit lang sa akin. Ang aking buhay ay para sa taong marunong magpahalaga sa bawat segundo ng buhay. Pagkatapos ng interview, habang tinatanggal ang mic sa aking damit, naramdaman ko ang pagvibrat ng aking telepono sa bulsa, 1, 2, 10, hanggang sa naging 67 na ang missed calls. Si Paolo, si Imelda. Ang kanilang na mensahe ay punong galit at takot. Ano ang ginagawa mo sa TV, Ricardo? Sinisira mo ang pangalan natin, umuwi ka na ngayon din? Ngumiti lang ako. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang prana dati ay nagbibigay sa kanilang kapangyarihan sa akin ay wala na sa kanilang makamay. Alam nila na ang kanilang luho ay nanganganib. Ngunit para sa akin, ang bawat tunong notification sa aking telepono ay hindi na nagdudulot ng takot. Ito ay tunong ng tagumpay. Isang tagumpay na nabuo sa loob ng 47 segundo ng katahimikan. Tahimik ang hapon sa aming subdivision dito sa Quezon City. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng electric fan sa sala at ang huni nga ibon sa labas ng bintana. Pero alam ko na ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Parang ang kalmado ng dagat bago dumating ang isang malakas na bagyo. Nakaupo ako sa paborito kong silya, hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Pero hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Pananabik na wakasan na ang lahat na paghihirap na ito kaninang umaga lang. Pinapalitan ko ang lahat ng kandado sa aming bahay. Lahat. Mula sa gate, sa pintuan sa harap, hanggang sa pintuan sa likod. Ang bawat pihit ng tornilyo ng manggagawa ay tila isang hakbang patungo sa aking kalayaan. 1,000 piso. Higit pa ang ibinayad ko para masigurong matibay ang manggabagong selyo na ito. Habang tinitingnan ko ang manggabagong susi na kumikinang sa ibabaw ng mesa, naramdaman ko ang isang bigat na nawala sa aking dibdib. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na ugong ng makina ng kotse. Huminto ito sa tapat ng aming gate. Narinig ko ang pagbukas ang aking asawa, si Imelda, at ang aming anak na si Paolo. Dumating na sila upang harapin ako. Dumating na sila para sa isang bagay na akala nila ay kanila pa rin. Narinig ko ang yabag ng kanilang paa sa semento. Pagkatapos, ang tunong ng susi na ipinapasok sa kandado, 1 beses, 2 beses. Narinig ko ang pag-iling ng susi. Hindi ito bumubukas. Sinubukan muli ni Imelda, marahas na ang pagpihit niya sa hawakan ng pinto. Bakit hindi bumubukas ito? Narinig ko ang boses ni Imelda mula sa labas. Mataas ang tono niya, puno ng pagtataka at inis. Sumunod ang boses ni Paolo. Baka nasira lang ang lokma. Hayaan mo, susubukan ko. Narinig ko ang malakas na pagtulak sa pinto. Kumakalampak ang kahoy, pero matibay ang bagong kabit na lock. Hindi ito basta-basta susuko. Sa loob, nanatili akong tahimik. Nakatingin lang ako sa pinto. Nararamdaman ko ang bawat kalampak sa aking sariling katawan, pero nanatili akong matatag. Ricardo, buksan mo ang pinto. Sigaw ni Imelda. Hinahampas na niya ang kahoy. Ano ba itong kalokohan na ito? Bakit mo pinalitan ang masusi? Tumayo ako ng dahan-dahan. Naglakad ako patungo sa pinto, pero hindi ko ito binuksan. Nanatili ang makapal na kahoy sa pagitan namin. Isang harang
Nabinuo ko hindi lang para sa aking seguridad, kundi para sa aking danggal. Hindi ko kayo papapasukin, sabi ko ng mahinahon. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay malinaw. Ito ay pinal. Ano? Anong sabi mo? Sigaw ni Paulo. Narinig ko ang galit sa kanyang boses. Tay, huwag mo kaming galitin? Bahay din namin ito. Buksan mo ito ngayon din. Kung hindi, sisirain ko ang pintong ito. Ang salitang hindi, isang maikling salita, 5 letra lamang sa wikang Filipino. Pero sa loob ng maraming taon, iyon ang salitang hindi ko kayang bitawan. Ngayon, binibikas ko ito ng may buong paninindigan. Hindi. Muling sabi ko, Paulo, Imelda, hindi na kayo nakatira dito. Ang bahay na ito ay sa pangalan ko. Ang katahimikan ng bahay na ito ay akin na ngayon. Narinig ko ang pagmumura ni Paulo sa labas. Sinipa niya ang pinto. Isang malakas na tuno ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Wala kang karapatan. Akin ang perang pambayad sa kuryente dito noong nakaraang buwan. Magnanakaw ka. Napakasakit pakinggan ang sarili mong anak na tinatawag kang magnanakaw sa sarili mong tahanan. Pero imbes na maiyak, naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Ang lahat ng perang ibinigay ko para sa kanyang maluho habang ako ay naktitiis sa luma kong sapatos. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa likod ng kanilang kotse. Ito na si Atty. Garcia, kasama ang 2 opisyal ng pulisya mula sa aming barangay. Nakita ko sila sa monitor ng aking CCTV. Ang mapulis ay naka-uniformeng asul, mukhang kagalang-galang at handang magpatupad ng batas. Lumabas si Atty. Garcia, ang kanyang muka ay seryoso. Magandang hapon po, narinig kong sabi niya sa kanila. Maari po ba nating itigil ang kaguluhang ito? Sino ka naman? Singhal ni Imelda. Wala kang pakialam dito, pamilya kami, at ang matandang nasa loob ay ayaw kaming papasukin sa sarili naming bahay. Mahinahong sumagot si Atty. Garcia. Ako po ang legal na kinatawan ni Geng, Ricardo. At ayon sa batas, ang bahay na ito ay rehistrado lamang sa kanyang pangalan. Mayroon din kaming hawak na utos na nakbabawal sa inyo na lumapit o pumasok ng walang pahintulot. Ito ay tinatawag nating no trespassing notice. Natahimik ang paligid sa labas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabigat na pahinga ni Paulo. Notice? Halos mabulol si Paulo sa galit. Anong notice? Tatay ko ang nasa loob, hindi niya magagawa ito sa amin. Ginagawa ko na ito, Paulo, sabi ko, habang binubuksan ko ng bahagya ang maliit na bintana sa itaas ng pinto upang marinig nila ako ng mas malinaw. Binibigyan ko kayo ng 5 minuto para umalis. Kung hindi, mapipilitan ang mga opisyal na dalhin kayo sa istasyon. Nakita ko ang mukha ni Paulo sa siwang. Pula ang kanyang mata, puno ang put. Pagsisisihan mo ito, matanda ka, wala kang mapupuntahan. Sino ang mag-aalaga sa iyo kapag nakasakit ka? Sino ang maglilibing sa iyo? Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa sipa sa pinto, pero sumagot ako ng walang pag-alinlangan. Mas mabuti pang mamatay akong nag-isa kaysa mabuhay kasama ang mga taong walang ibang ginawa kundi ubusin ang aking pagkatao. Umalis na kayo. Tumingin si Imelda sa pulis. Umaasang kakampi ang nga ito sa kanya. Nagsimula siyang umiyak. Sir, tingnan niyo po. Pinapalayas kami ng sarili kong asawa. Wala kaming matuluyan. Pero alam ng mapulis ang katotohanan. Nabasa na nila ang mga dokumento. Nakita na nila ang ebidensya ng pang-abuso at paglustay ng pera na ginawa nila sa akin. Mrs., sabi ng isang pulis, kailangan niyo pong sumunod sa batas. Kung may reklamo kayo, sa korte na lang po ayusin. Pero ngayon, kailangan niyo nang umalis sa pribadong ari-arian na ito. Napilitan silang umatras. Nakita ko ang pagbagsa nga balikat ni Imelda. Ang kanyang pag-iya ay biglang tumigil, napalitan ng isang tingin na puno nga pagkamuhi. Sumakay sila sa kotse. Bago umalis, binuksan ni Paulo ang bintana at sumigaw. Huwag kang hihingi ng tulong sa amin. Kahit 1 sentimo, wala kang makukuha. Napangiti ako ng mapait. 1 sentimo? Sa loob ng maraming taon, ako ang nagbibigay ng bawat sentimong ginagastos nila. Ngayon, sa wakas,
Ang perang pinahirapan ko ay mananatili sa akin. Ang 5,000 piso na pensyon ko bawat buwan, ang aking naipon sa bangko. Lahat ng ito ay gagamitin ko na para sa aking sarili, para sa aking kalusugan, para sa aking katahimikan. Umalis ang kanilang kotse, nagivan nusok sa kalsada. Nanatili si Atty. Garcia at ang mapuli sa labas ng ilang minuto para siguraduhin hindi na sila babalik. Binuksan ko ang pinto at lumabas ako sa franda. Ang hangin ng Quezon City, na dati ay tila malapot at mahirap hingahin, ay naging sariwa sa aking pakiramdam. Tumingin ako kay Atty. Garcia. Tumango siya sa akin. Isang tangongang pagkilala sa aking lakas. "Salamat, attorney," sabi ko. "Walang anuman, Mang Ricardo," sagot niya. "Nagsisimula pa lang tayo, pero ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Naipakita mo sa kanila na hindi ka na pwedeng tapakan." Bumalik ako sa loob ng bahay at muling nilok ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman na nakakulong ako. Naramdaman ko na protektado ako. Tumingin ako sa paligid ng sala. Ang magagamit na dati ay puno masasakit na alaala ay tila nagbago ang anyo. Ang bawat sulok ay akin na muli. Naupo ako at huminga ng malalim. 1, 2, 3. Pinakinggan ko ang katahimikan. Napakaganda ng katahimikan kapag ito ay pinili mo at hindi ipinatong sa iyo. Sa aking isip, inulit-ulit ko ang mga salitang sinabi ko kanina, hindi. Hindi ko kayo papapasukin. Napagtanto ko na ang katapangan ay hindi laging kailangang maging malakas na sigaw. Minsan, ito ay ang mahinahong pagsasabing sapat na ang pang-aapi, sapat na ang pagpapagamit, sapat na ang pagiging biktima. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing. Walang sisigaw sa akin sa umaga para sa pera. Walang magdadabog dahil hindi masarap ang ulam. Ako, si Ricardo, 65 taong gulang, ay nagsisimulang muli. At sa bawat araw na darating, itatayo ko ang aking bagong buhay nang paisa-isang hakbang, nang may dangal at nang may buong pagmamahal sa aking sarili. Dito sa Quezon City, sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, natakpuan ko ang aking sariling isla ng kapayapaan. At walang sinuman, kahit ang sarili kong dugo at laman, ang makakaagaw nito sa akin muli. Ang bulwagan ng simbahan ay amoy kape at lumang silya. May mga mahahabang mesa sa likuran na puno nga, baso nga plastik at mga biskuit. Isang malaking banner ang nakasabit sa harap na may nakasulat na Pagkalinga, Hangganan at Komunidad. Ang layunin ng gabing ito ay hindi para magawe, kundi para mag-usap ng mahinahon. Sinalubong kami ni Pastor Daniel sa pintuan. Mukha siyang pagod pero may ngiti sa kanyang ngalabi. Sabi niya sa amin ni Lord Su Garcia, "Salamat sa pagpunta, Ricardo. Ang layunin natin dito ay hindi isang paglilitis. Gusto lang nating malaman kung paano tayo magpapatuloy bilang isang komunidad." Tumango ako. Alam ko ang panganib ng gabing ito. Maraming tao ang narito para manot ng gulo, pero ang dala ko ay ang katotohanan. Pagpasok namin, nakita ko agad ang aking pamilya sa ikatlong hanay ng naupuan. Nakaupo si Imelda sa gitna, katabi ang kanyang kapatid na si Ethan at ang anak naming si Paolo. Si Imelda ay mukhang biktima. Nakayuko siya at hawak-hawak ang isang panyo. Tila ba siya ang labis na nasasaktan sa nangyayaring ito? Si Paolo naman ay nakasuot ng hoodie at parang walang pakialam sa mundo, bagamat kitang-kita ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nagsimula ang programa sa isang maikling dasal. Pagkatapos, tinawag ako ni Pastor Daniel sa harap. Hawak ko ang mikropono at naramdaman ko ang bigat ng tingin ng lahat ng aking makapitbahay. 3 buwan na ang nakalipas simula ko, ang puso ko ay huminto sa pagtibok sa lupnga, 47 segundo. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ipinagpatuloy ko ang aking kwento. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa lamig ng ospital. Sinabi ko ang tungkol sa mga yars na hindi ko kilala pero nag-alaga sa akin. At higit sa lahat, sinabi ko ang tungkol sa aking pag-uwi. Sabi ko sa kanila, hindi ako naghahanap ng kalaban. Ang hinahanap ko lang ay ang respeto na nararapat para sa isang ama at asawa.
tumayo si Imelda. Ang kanyang tinik ay tila asukal sa tamis pero may talim ng bubok. Sabi niya sa harap ng lahat, Ricardo, bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang ipahiya mo kami sa telebisyon? Kami ang pamilya mo. Mahal ka namin, pero nakamali ka sa pag-isip na pinabayaan ka namin. Gusto lang namin na makapagpahinga ka ng maayos. Doon na kumilos si Lourdes Garcia. Alam niya ang takbo ng larong ito. Tumayo siya at binuksan ang isang projector. Ang puting dingding ngang simbahan ay naging isang malaking screen. Bago tayo magpadala sa mga salita, sabi ni Garcia ng may autoridad, tingnan muna natin ang mga resibo. Isang larawan ang lumabas sa screen. Iyon ay ang screenshot ng aming group chat. Sa malalaking titik, nabasa ng buong simbahan ang mensahe ni Paulo. Mag-grab ka na lang ba? Nanonood ako ng basketball. Ang mga tao sa bulwagan ay napasinghap. Ang iba ay napailing. Hindi pa natatapos doon. Lumabas ang susunod na mensahe mula kay Imelda. Manatili ka muna diyan sa ospital ng isa pang buwan. Napakatahimik at napakasaya namin dito na wala ka. Nabalot ngang nakabibinging katahimikan ang loop ng simbahan. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Tiningnan ko si Imelda. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagpapakumbaba ay biglang naging bato. Hindi siya makatingin sa akin. Hindi siya makatingin sa mga tao. Ang mamensahang ito, sabi ni Garcia, ay ipinadala noong ang puso ni Ricardo ay bago palang tinatahi. Ang ito ay hindi gawa-gawa. Ang ito ay katotohanan. Hindi na nakatiis si Aling Tessie, ang aming kapitbahay. Tumayo siya at nagsalita ng malakas. Sabi niya, nakita ko ang lobo, narinig ko ang ingayng party sa bahay niyo habang si Ricardo ay nasa San Lux. Huwag kayong mapanggap na biktima rito. Tumayo si Paulo, ang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Ano ba ang gusto niyo? Sigaw niya. Nakamali na kami, okay? Pero hindi ba pwedeng patawarin na lang kami? Dahil lang sa mga teks na iyan, tatanggalan niyo na kaming karapatan sa pera. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Sabi ko sa aking anak Paulo, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang pera ay pwedeng kitain muli. Pero ang tiwala na sinira niyo sa loop ng 47 segundo na wala ako, iyon ang kailangang itayo muli. Humarap ako kay Imelda at tinanong ko siya sa harap ng lahat. Imelda, ikaw ba ang nagsulat ng mensaheng iyon? Yumuko si Imelda. Pagkalipas ng ilang sandali na tila ba isang taon sa tagal, sumagot siya ng mahina. Opo, ako ang nagsulat nun. Doon na natapos ang pagpapanggap. Ang katotohanan ay nailantat na sa ilalim ng ilawang simbahan. Wala nang mabulaklak na salita ang makapaglilinis sa kanilang ginawa. Nakita ngang buong komunidad ang tunay na nangyari. Habang naglalakad kami palabas ng bulwagan, marami ang lumapit sa akin para humawak sa aking kamay. May mga nag-alay ng dasal, may mga humingi ng paumanhin dahil hindi nila alam ang aking pinagdadaanan. Si Imelda at Paulo ay naiwang nakaupo sa loop, mag-isa sa gitna ng maraming tao. Ang gabing iyon sa simbahan ay naging simula ng aking tunay na paglaya. Hindi na ako kailangang magtago sa likod ng katahimikan. Ang aking mahangganan ay naging malinaw na. At sa bawat hakbang ko palabas, sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang gaan ng aking dibdib. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang nagbigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Sabado ng umaga, ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong pag-asa na hindi ko naramdaman noong nakaraang mabuwan. Ang amoyng pintura at bagong linis na sahig ay sumalubong sa akin sa pagbubukas ng aming munting klinika. Ang red ribbon na nakatali sa pagitan ng dalawang poste ay naghihintay na lamang sa aking makamay. Sabi ni Ruth, ang kinatawan ng Heart Foundation, Ricardo, dahil sa inyong kabutihang loop, ang klinikang ito ay mananatiling bukas tuwing Sabado para sa mga nangangailangan. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga bata, ang mga matatanda na katulad ko, na nahihintay para sa kanilang check-up. Doon ko napagtanto na ang aking 47 segundo na nawala ay
nakbungang maraming oras ng buhay para sa iba. Sa gitna ng palakpakan, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa dulo ng sada, si Paulo. Hindi na siya ang hantong na anak na laging nakasuot ng hoodie at mayabang kung maglakad. Ngayon, nakasuot siya ang simpleng polo shirt, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang nga mata, sa unang pagkakataon, ay puno ng hiya. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya sa akin, hindi siya nagsalita agad, huminga siya ng malalim, tila ba ang bawat salita ay may bigat na kailangang bitbitin. Sabi niya ng mahina ba, nakita ko ang balita, nakita ko ang lahat. Patawad. Patawad sa lahat ng nga sinabi ko. Patawad dahil hindi ako naging mabuting anak. Hindi ako sumagot ng mabilis. Hinayaan ko ang katahimikan na mamagitan sa amin. Ang katahimikan na ito ay hindi na masakit. Ito ay katahimikan ng pag-isip. Sabi ko sa kanya, Paulo, ang pahingi ng tawad ay madali, pero ang pagbawi sa tiwala ay kailangang pagtrabahuan. Tumingin siya sa akin, tila naghihintay ng isang himala. Naghihintay na sabihin ko na bumalik na siya sa bahay at ibibigay ko muli ang lahat. Pero hindi na ako ang dating Ricardo. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita nga pagkakataon, Paulo, pero hindi sa paraang iniisip mo. Walang pera, walang kotse, walang libreng tirahan. Nagulat siya. Pero ba, paano ako magsisimula? Tanong niya. Magsisimula ka sa sarili mong mapa, sagot ko. Maghahanap ka ng trabaho, magtatrabaho ka ng maayos sa loob ng isang taon. At sa bawat Sabado, pupunta ka rito sa klinika para tumulong bilang volunteer. Iyan ang aking kondisyon. Nagyuko siyang ulo, nakita ko ang isang patak ng luha na bumagsak sa semento. Sabi niya, gagawin ko ba? Gagawin ko ang lahat. Naglakad kaming 2 paikot sa aming barangay sa Quezon City. Ang mga tao ay bumabati sa amin, si Aling Tessie ay kumakaway mula sa kanyang bintana. Habang naglalakad kami, hindi namin pinag-usapan ang pera, pinag-usapan namin ang tungkol sa buhay, tungkol sa nga pagkakamali, at tungkol sa hinaharap. Nang makarating kami sa tapat ng aming bahay, huminto si Paulo sa tapat ng hagdan. Tiningnan niya ang pinto na may bagong lock. Ba, pwede na ba akong pumasok? Tanong niya ng may pag-asa. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya ng diretso. Hindi pa ngayon, Paulo, sabi ko ng may paninindigan, ang respeto ay kailangang itayo muli mula sa simula. Ang bahay na ito ay para sa isang pamilyang marunong magmahal at magpahalaga. Sa ngayon, bumalik ka muna sa tinitirhan mo at patunayan mo ang iyong sarili. Hindi siya nagalit. Tumango siya at dahan-dahang tumalikod. Alam niya na ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang pagiging tunay na lalaki. Pumasok ako sa loob ng aking bahay. Ang katahimikan ay sumalubong sa akin. Pero sa pagkakataong ito ay isang masayang katahimikan. Inilagay ko ang aking mga susi sa hook sa tabingang pinto. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang vetsero sa aking dibdib ay naroon pa rin. Pero hindi na ito tanda ng sakit. Ito ay tanda ng aking tagumpay. 47 segundo. Iyon ang oras na ibinigay sa akin ng Diyos para itama ang aking buhay. Ngayon, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat tibok ng aking puso ay may layunin. Ang aking bahay ay akin na muli. At ang aking buhay, sa wakas, ay nasa aking mga kamay na. Nandito ako ngayon sa aking sala. Tinitignan ang paligid ng bahay na itinayo ko sa loob ng maraming dekada. Ang katahimikan dito ay hindi na nakakatakot. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iisa, kundi katahimikan ng kalayaan. Naalala ko ang 47 segundo na iyon. Noong tumigil ang aking puso sa loob ng ospital, akala ko iyon na ang katapusan ng aking kwento. Pero iyon pala ang simula ng aking tunay na buhay. Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala na ang pamilya ay dapat laging patawarin kahit gaano pa kasakit ang gawin nila. Pero sa aking edad na 67, natutunan ko ang isang mahalagang aral.
Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpapaubaya sa pang-aabuso. Natutunan ko na ang paglalagay ng hangganan o boundaries ay hindi ginagawa para maglayo ng mataw. Ginagawa ito para protektahan ang ating sariling dangal at kapayapaan ng isip. Ang aking anak na si Paulo. Nagsimula na siyang magtrabaho sa isang maliit na kumpanya. Hindi ko siya binigyan ng pera para makapagsimula, pero binigyan ko siya ng mas mahalagang bagay. Binigyan ko siyang pagkakataong maging isang tunay na lalaki na may pananagutan sa sarili. Ang aking asawa naman na si Imelda. Kasalukuyan siyang nanunuluyan sa kanyang kapatid. Mahirap ang pinagdadaanan namin, pero ito ang kailangan para magising ang lahat sa katotohanan. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking dibdib, at naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, malakas, mayos, matatag. Ang tahi sa aking balat ay nagsisilbing paalala na ang bawat segundo ay isang regalo mula sa itaas. Huwag nating sayangin ang ating mga huling taon sa mataong tinitignan lang tayo bilang isang paraan para makuha ang gusto nila. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento mula simula hanggang dulo. Kayo ba, naranasan niyo na bang maglagay ng hangganan sa inyong sariling pamilya? Ano ang naging resulta nito para sa inyo? Pakisulat ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. At huwag niyo ring kalimutang sabihin kung anong oras na ngayon at kung saang bahagi kayo ng Pilipinas nanonood. Mahalaga sa akin na malaman na narito kayo at nakikinig. Gichu, bagamat ang kwentong ito ay sinulat bilang isang paraan upang maging kapanapanabik at madaling intindihin ang mga aral sa buhay, ang mensahe tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagtatakda ng tamang hangganan ay totoo at may malalim na halaga para sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na mabuhay ng may dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita at nawa ay lagi nating piliin ang kapayapaan sa loob ng ating mga puso.